Mga kaibigan, andito ang mga balita para sa oras na ito. Sinipi mula sa banal na kasulatan, kapupulutan ng tamang aral na dapat isakabuhayan ng bawat isa, maging sino ka man. Sa ulo ng mga balita, Abraham nakabuntis ng katulong. Mga taong tamad, huwag kumain. 3 apostoles ni Jesus, testigo. Mga Kristiyanong mapagtiis, patuloy na gagabayan ng Diyos. Ang iba pa mga detalles at mga balita, susunod na. At ngayon sa detalles, tinatawag na Father of Faith o ama ng pananampalataya itong si Abraham na biniyayaan ng Diyos dahilan sa kanyang pananampalataya. Subalit ayon sa kasulatan, siya ay nakabuntis ng ibang babae maliban sa kanyang asawang si Sarah. Nasusulat sa The Book of Genesis chapter 16 verse 4, at siya'y sumiping kay Agar at naglihi, at nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. Nauna narito sinabi ng Panginoong Diyos kay Abraham, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin, kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. Ang mag-asawang Sarah at Abraham ay nagkaroon ng pag-alinlangan sapagkat sila ay nasa katandaan na. Dumaan ang maraming araw upang matupad ang pangako ng Diyos na dadami ang mga binhi ni Abraham. Pinahintulutan ni Sarah na ang kanyang alilang taga-Ehipto ay masipingan ang kanyang asawa, bagay na hindi naayon sa Panginoong Diyos sapagkat kanilang pinangungunahan ang Diyos. Naglihi si Agar at nakabuntis at nanganak, samantalang si Abraham 86 na taong gulang na. Magkagayon pa man, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, at sila ni Sarah na kanyang asawa ay nagkaroon ng sariling supling na pinangalanang si Isaac. Sa iba pa natin mga pagbabalita, sa simula pa lamang ng Biblia, nasa saad na ang malinaw na mga salita ng Diyos. Kanyang sinabi sa The Book of Genesis na sa 6 na araw, nararapat ang tao ay gagawa ng mga bagay na naayon sa kanyang kinakailangan. At sa 7 araw, ito'y araw ng pamamahinga at nararapat na iukol sa puong may kapal, sapagkat ang 7 araw ay binasbasan at ginawang banal ng Diyos. Sa 6 na araw ay magtatrabaho, subalit sadyang mayroong mga taong ayaw magbanat ng buto at tuloy lamang na umasa sa ibang tao. Sa sulat ni Apostol Pablo, matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, sa ganito mga kataga, kung ang sinuman ay ayaw gumawa, ay huwag din naman kumain. Idinagdag pa ni Apostol Pablo, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad na walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga pakialam sa mga bagay ng iba. Sa iba pa natin mga pagbabalita, nagsilbing nagpapatunay sa pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus ang 3 apostolis niya na sina Pedro, Santiago at Juan. Una narito, nasa saad sa chapter 17 ng Mateo ay ganito, at pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya, na sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang muka na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ng kanyang mga damit. Sa nakita ni Pedro, kanyang iminungkahi sa Panginoong Hesus na gagawa siya ng tabernakulo sa lugar na yon. Subalit hindi pa natatapos ang mga salita ni Pedro, isang maningning na alapap at ang lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdam, siya ang inyong pakinggan. Nadapa sa lupa dahil sa takot ang 3 alagad ni Jesus nang marinig ang nakagugulat na tinig mula sa itaas. Ang transfiguration o pagbabagong anyo ni Jesus ang lalong nagpalakas sa pananampalataya ng mga alagad ni Jesus.
Kung ang sinuman ay nakakaranas ng pangungutya, pag-alipusta upang iinsulto ng iba, nang dahil sa aking pangalan ay huwag mabahala. Ito ang katagang binitawan ng Panginoong Hesus at isinulat ni Apostol Pedro. Nasusulat sa 1 Peter chapter 4 verse 16, ngunit ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ang mga katagang ito ng Panginoon ay alinsunod sa kanyang mayaman na pag-aaruga sa sinuman na nananatili ang pananampalataya sa kanya. Nauna narito ayon pa sa sulat ni Apostol Pedro, kung kayo ay mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at Espiritu ng Diyos ay nagpapangnilay sa inyo. Sa bawat araw ng ating buhay ay maraming nangyayaring hindi inaasahan na maaring magdulot ng depresyon o kalungkutan. Dahilan nito ipinayo na sa bawat araw, nararapat huwag nating kalimutan ituon ang ating paningin sa Panginoong Hesus. Kung ating bibigyan katuturan ang taimtim na pagtingin sa Panginoong Hesus, makakamtan natin ang kapayapaan, seguridad at kadakilaan ng Diyos. Ayon sa sulat ni Propeta Isaiah, nang matatagpuan sa chapter 45 verse 22, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga liligtas, lahat ng mga tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Matatandaan si Apostol Pedro na kasama ng Panginoong Hesus ay lumubog din sa tubig sapagkat natuon ang kanyang pansin sa lakas ng hangin sa dagat. Sa halip na ipokus niya ang pagtingin sa Panginoong Hesus, ibinaling niya ang atensyon sa iba. Kaya nararapat na sa anumang sitwasyon, laging pakatandaan si Jesus ang tanging solusyon sa ating mga pangangailangan. Sa ating panghuling pagbabalita sa Bible Trivia, ang Old Testament ay isinulat sa Hebrew language, maliban sa ilang porsyon ng Ezra at Daniel na ito isinulat naman sa lingwaheng Aramaic. Samantalang ang 27 books ng New Testament ay isinulat naman sa mga salitang Grego na siyang universal language ng panahong iyon. Yan mga kaibigan, mga kapatid, ang mga balita para sa oras na ito. Hanggang sa muli, mula rito sa Katotohanan BTV, ito ang inyong tagapagbalita, kapatid kay Kristo, Brother Ed.